Sa mata. Tinakbo lang namin siya. Okay, hi everyone. Good morning. So today is Chinese New Year. So guys, ang oras ay 5:24. So aalis tayo ng bahay kasi pupunta tayo sa Shinagawa, sa BGC sa Manila kasi nakaschedule tayo ng screening. So hopefully guys na mapasustain ako ngayon kung lasik ba or kung anong pwedeng gawin sa mata natin para mas luminaw. Let's go! Okay guys, so as you can see, wala akong makeup kasi bawal mag-makeup or anything na ilalagay sa mukha. So bibigyan din naman nila kayo ng guidelines kung ano yung dapat na gawin. Tapos wala rin tayong hikaw, any accessories, kahit sunblock wala guys. Tapos yung damit natin, ito lang. Long sleeve lang na black. Tapos naka-leggings lang tayo and then rubber shoes. Hi guys, 6:48. Dito tayo sa McDo. Wala akong makeup. Kain muna tayong breakfast. Yeah. Pinalipad ko sa sa Rap Road. Alam pre, no? Lumilipad yun sa sakit tayo. Pwede na pala sila pumasok. Ito may pass tayo. Bilaw ba? So hi guys, nandito na tayo sa Shinagawa na. Shinagawa elevator. Tapos may pass. Hindi ka makakadaan kapag wala kang ganito. So iiwan mo yung ID mo sa lobby. Right bottom. Okay, so hi guys. So nandito tayo ngayon sa lobby, sa may baba. Tapos na akong i-check up. So may another patak pa ng gamot. So sabi mag-lunch muna kami. Kaya magla-lunch muna kami. So ang oras ay 10:51. So may 1 hour ako para mag-lunch. So medyo may mga pinatak tapos yung mga procedure ginawa na. Medyo dry lang ng konti yung mata natin pero hindi siya ganoon ka-severe, sabi ni Madam na yung nag-check up sa akin. Ay nag-assist sa akin sa screening. So may second part pa ako ng screening mamaya after mag-lunch. Tapos after noon maghihintay pa ulit and then kakausapin na ako ng doctor kung ano yung dapat na gawin sa mata ko or if possible na today or hindi yung procedure sa akin. Update ko kayo guys later. Yung papasok, ayun yung lobby. Ayun.
So, itong time na to, itong age na to is, ito na talaga magpapagawa ka na. Ma'am, we'll be having 2 drops po for each cycle. Then, for every drop, meron po tayong candidate. And after po ng second drop po natin, ma'am, babalik po ulit tayo dun sa lobby. Then, hati na lang po kayo ng nurses natin for your operation. Okay. Then, ma'am, after stealing the drops po, baka makapansin kayo ng redness sa mata natin. Normal lang po yun. Side effects lang po ito ng kapita. Para saan po yan, Dok? Numbing ano po siya, numbing drops po. Para later sa surgery, wala ka pong maramdaman. Yan ay anesthesia. Parang ganun. Ayun, tingin na lang sa taas. Okay man. Okay po, tigit na ito. Dok, masakit ba? Ang ano po sa... Surgery. Saglit lang yun, ma'am. So, hindi naman yun ma-feel agad. Siguro, ma'am, after surgery, yun yung po naman. Hindi. Thank you po. Kakatapos lang po niya. Ayun po. Ay, ang sakit daw po. Masakit. Update ko pa yun, guys. Naluluha kayo. Okay, hi guys. So, ngayon, carry ko na mag-vlog or carry ko na magsalita. Kasi kanina, nung after the operation, nung nasa lobby kami sa may baba, medyo bangingi pa ako kasi talaga medyo kakatapos ko lang. So, this is my eyes. So, kanina medyo masakit siya. And then, ngayon, medyo, kanina hindi ako makalakad. Sobrang silaw na silaw ako ngayon, guys. Ang galing. Tingnan mo yung view na to, guys. Guys, kitang-kita ko na yan. Guys, yung suot ko, protective goggles lang. Or parang protective eye shield lang. Napakaganda, guys. Kitang-kita ko na yan. Kasi kita-kita ko na yung labas. Ang ganda, guys, ng view nung nakuha namin Airbnb. And then, super lapit lang niya sa may Shinagawa. Medyo nagluluha pa yung mata ko. And then, medyo mapula pa siya. So, medyo nakatulog na ako, guys. And then, medyo nakapahinga na ng very light. Ang oras ay 9:26. So, nakapatak na rin ako, guys, ng gamot. And, magpapahinga pa ako. Mababa yung pain tolerance ko, guys. Kaya medyo yung pressure, yun lang kasi nagka-problema kami during hindi naman siya problema or nagka-struggle lang during the LASIK. So, yun, ang ginawa nga pala sa akin, guys, ay yung smart LASIK nila. Lalagay ko na lang dito sa gilid ko ano yung procedure na ginawa sa akin. For all ng experience, wala pa akong 24 hours na kakatapos ng procedure, mas okay na ako. Medyo, kanina talaga parang medyo wasted ako kasi sobrang kakatapos ko lang. And then medyo nag-struggle ako mag-focus dun sa light. Kasi, ewan ko ba, sobrang nervous ko. Yung parang nanginginig yung buong katawan ko. Tsaka malamig siya. And then, sobrang nervous ko. Yung parang nasa Final Destination ka, ganun. Kidding aside. Pero yun yun yung talaga experience ko, guys. Ay, naluluha pa yung mata ko kasi nagpatak ako ng gamot. So nga pala, guys, yung binigay nila na gamot is kasama na dun sa binayaran ko. Eto siya, bibigyan nila kayo ng ganito. Yung kit. And then, susundin nyo lang. Talaga susunod kayo sa instruction ng doctor nyo para mapabilis yung procedure nyo. Kanina talaga medyo nag-struggle ako mag-follow sa instruction kasi sobrang nanginginig yung katawan ko. Nervous ako, guys. So, that's the problem. Pero, pinilit ko, guys. Tsaka although kulang na nasa bunutan ako ni doktora. Ayan, sabi niya, uulit-ulit tayo kasi gumalaw ka. Sabi ko, dapat both eyes na, dapat naka-open, ganon. Ganon magsalita si doktora, napakahaba ng pasensya niya during our procedure, which is dapat mas mabilis pa.
Kaso kasi, yun yan, nagkakaroon ako ng sudden movement. Tapos, first time ko guys, kaya don't get me wrong. Pero yun yung experience ko. Medyo nakakakaba siya. Kasi ang tagal naming naghihintay. Kasi papatakan ka ng pamanhead. Tapos, mahihintayin mo siya mag-effect. And then, papahinga ka lang, walang gadgets or anything. Ang kasama ko lang kanina yung other patients. Tapos, nung time ko na, yun na, parang sobrang ninervyos na ako. Tapos kumakabog. Yung, muna natapos yung isang mata ko, medyo yung pressure nung pagkakalagay nung pambuka dun sa mata ko, medyo nag-struggle ako kasi nagbe-blink. Although pwede ka mag-blink, kaya lang dapat sabay naka-open yung dalawang mata mo. Pag sinabi ni Doc na i-open yung parehong mata, kasi kumbaga mayroon siyang pampamanhead, so nahirapan akong sumunod. Hindi ko masyado nararamdaman kung naka-open ba yung kabila kung mata or napipikit ko siya kasi parang sobrang, ewan ko ba? Pero overall, natapos na ako guys, and kaninang mga 7 ako nangyari. And ang oras pala ay 9:30. Tapos nakakakita na ako. Ayan, nabuksan ko na yung light nitong room na tinutuluyan namin. And then, mas okay na ako. Imagine guys ha. Ang tagal ng screening. Tapos 7 ako nasalang. Tapos 9. I can talk to you guys na hindi na ako nasisilaw. Although medyo mahapdi pa ng konti. May hapde guys. May hapde. So, huwag niyong i-ano sa sarili niyo na pain na siya, ganyan. Meron kang discomfort, which is yung pressure. Yun yung naramdaman ko, kaya medyo parang nung unang sa isang mata ko, nung medyo madiin na ganun, parang kumabog yung puso ko. Tapos, ang gagawin ay kabila, ayan, lalo nang kumabog yung puso ko, guys. So, dapat ready kayo. And, kasi in-expect ko na parang, meron discomfort, pero hindi ganun na ma-meet niya yung nervyos ko. Kasi na-meet niya yung nervyos ko at lumabas yun ng bongga-bongga kanina. Kaya talagang ganun yung nangyari. So, anyway, thank you para sa Shinigao kasi napaka-accommodating ng mga staff nila. Sila doc, yung mga nurses, yung mga staff, lahat. Sobrang okay. And by the way, guys, nga pala, yung mode of payment na kinuha namin is installment. So, meron mga partners sila ng mga credit cards para hindi masyado mabigat sa bulsa nyo. Lalo na kung may credit card kayo, pwede nyo gamitin yon. So, may mga 6 months, 12 months, may 24 months pa nga guys eh. So, mag-inquire na lang kayo, tsaka magpa-screen muna kayo. So, ang nangyari kasi sa akin, smart LASIK kasi mataas na yung grade ng mata ko, so hindi na pwede sa akin yung ibang LASIK nila, which is sana nung time na medyo mababa pa yung grado ng mata ko, yun dapat yung ginawa sa akin para hindi masyadong expensive. So kaya guys, hanggat na feel nyo na parang need nyo na ng LASIK sa mas maagang panahon, gawin nyo na para hindi kayo mag-suffer na mas tumaas yung grado ng mata nyo kung may budget naman, di ba guys? Kasi ito, lifelong na siya eh. I mean, itong mata ko, ilang taon na ako. Ito, ilang taon ko may enjoy yung pagkakaroon ng clear vision, which is dapat noon pa, kung may budget noon guys ha. And then, ngayon, mai-enjoy ko na siya. So, matagal pa ako, sabi ni Doc, matagal ako bago magsalamin for, halimbawa, lumabo yung mata ko, na halimbawa kasi medyo may edad na ako, doon lang siya lalabo guys, kasi kapag may edad ka na ganyan, hindi siya agad lalabo, ganun guys. Kita nyo, nakikita ko na kayo, oh. Alam nyo ba before, pa ginagamit ko itong DJI na Osmo, talagang pag wala akong salamin, talagang inaaninag ko guys, kasi medyo maliit yung screen nito, pero ngayon nakikita ko na sobrang linaw, even yung number, kahit ilayo mong ganyan, nababasa ko na. By the way guys, bukas meron akong first check-up after my operation. And then after nun, may 1 week. Tapos merong, after nun ng 1 week, merong 1 month. Tapos merong 6 months na after operation na check-up. Tapos may yearly na siya. So, kailangan syempre masipag ka magpa-check-up para maging ma-monitor kung okay yung condition ng mata mo, ganyan. So, maraming bawal. And i-discuss ko yon sa susunod na video kasi medyo, alam mo, bangingit ako guys. Pero, ang ganda ng room guys nung nakuha namin. So, yung mga kasama ko, napakabait nila guys. Talagang inasigaso nila ako.
Medyo nahihilo pa ako guys, pero i-room tour ko na kayo. Ayan. So, this is our room. First room. Bala guys, 2 bedrooms to guys. Kasi 5 kami na nag-check-in dito. And then, wait lang. Tour ko kayo guys. So, try ko lumabas. First time kong nakadilat lumabas. Kasi kanina guys, nakapikit akong pumasok dito sa Airbnb kasi sobrang silaw na silaw ako guys. So, this is the door. Ayan, this is the main door. Pagpasok mo dyan guys, ito yung view na makikita mo. So, dito, ayan, may nag-aaral dyan. So, yan, meron tong Airbnb na parang kainan. Tapos, may malaking sofa bed. Natuturn yan into sofa bed. Ayan. Guys, coding kami. Yeah. Walking on the road. So, hi guys. This is my follow-up check-up. Here.